Pag nagtatayo ka ng isang negosyo, hindi lang para sa'yo. Marami na rin ako naitayo, patuloy, may nagsara na rin. Kailangan mo talaga mag-sideline sa panahon ngayon. Sobrang mahal ng lahat ng bagay. Ayan, so hello sa inyo lahat. Nandito na yung inintay natin. Medyo na-delay lang sila. Alamin natin kung bakit. Sir, bakit na-delay? Na-traffic lang tayo dito sa may South Mall. Ayun, so na-traffic lang talaga, no? So maraming traffic nga kanina. Tara, ibaba na natin yung machine. Hello mga ka-printers, eto na kasama na natin si Sir ngayon. Hi guys, Jaworski Garcia, Black Sheep Manila. Ano mo si Sir si Jaworski? Idol ng tatay ko yun eh, binasketball ng tatay ko yung pangalan ko. 1978 kasi ako pinanganak, MVP si Jawo. So yun, Talaga. yun ang story ng pangalan ko. Sa palagay mo Sir, may kinalaman ba yan sa kasalukuyang etong tinatayo mo negosyo ngayon? Basketball talaga yung buhay ko, bata pa ako eh. Pag makulit ako, sinasabi ng teacher, sasabit kita dyan sa ring. Sabi. Ayun. Tapos, nung bata ako, nag-work ako extra sa may recto. Yung silk screen pa yung mga Okay, sir. jersey. So, marunong talaga akong gumawa ng jersey. Tapos, itong business ng jersey na to, yung uso eh, 2018 na uso yun eh, yung sublimation. I got into it kasi mahal magpagawa. So, pag kinumpute ko yung pinapagawa namin versus dun sa investment mo sa isang printer, eh, mababawi mo siya sa team pa lang namin. Nabanggit mo Sir sa akin kanina, yung profession mo as a accountant. Yes. May day job ako. Ang day job ko is accountant ako sa isang multinational company. Actually, ako yung head ng finance, no. Hindi naman tayo yayaman sa pagiging empleyado lang. And I'm always telling people na maganda kung may sideline ka. Alam ko, malaki ang sahod ng isang accountant. Sakto lang, makakabuhay ng pamilya. Kaso kailangan mo talaga mag-sideline sa panahon ngayon. Sobrang mahal ng lahat ng bagay eh, di ba? So, ang purpose din kasi is, pag nagtatayo ka ng isang negosyo, hindi lang para sa'yo. Kailangan makatulong ka rin dun sa magiging empleyado mo. Yung empleyado na yun, may pamilya yun eh. Asawa, nanay, anak, kung sino pang pwede mong matulungan na sa kanya nanggagaling yung sweldo. Marami na rin ako naitayo, nagpatuloy, may nagsara na rin, ups and downs, nag-pandemic pa, di ba? Pero itong negosyo na to, 2018, kahit na nung nag-pandemic, hindi ko sinara. At makakapag-innovate ka ng mga iba-ibang bagay out of sublimation eh. Hindi lang siya jersey. Nag-work ka ngayon as accountant, at the same time, nagninegosyo ka. Yes. So, bukod sa printing, Sir, may iba pa bang negosyo? Meron akong recording label. Ang pangalan din niya, Black Sheep. Black Sheep Records Manila naman. Tapos meron din akong bubuksan na barbershop. Hopefully this June matapos. Black Sheep din, Sir. Black Sheep Executive Barbershop. Medyo high-end para dun sa mga kasing arte ko magpagupit. Meron din akong maliit na pang-wedding na coffee station. Yung maliliit lang. Pag pinagsama-sama mo, parang malaki pero small small businesses lang na 1 or 2 people lang talaga yung staff mo na nandun. And then maliit yung cost mo and then kumikita ka ng tama. Banggit mo, Sir, nagbi-business ka or nagninegosyo ka hindi lamang para sa sarili mo. Yes. Kumbaga, iniisip mo rin yung mga tao mo or yung mga natutulungan mo, yun yung laging sinasabi o naririnig ko sa kanila. Tama naman. Yun yung mga uma-assensong tao, Sir eh. Yung negosyo mo, hindi naman ikaw uunlad kung wala kang taong pinagkakatiwalaan. Unless ikaw talaga yung nakatutok dyan. Like for example, dito sa ganitong negosyo sublimation, hindi ako marunong mag-design eh. Hindi ako graphic artist. Yes, sir. Pero meron akong graphic artist na magaling, na alam kung mapagkakatiwalaan ko sa gawa. Tapos meron din ako mananahi na alam kung kaya nilang i-execute naman yung dapat na tahe, no? Yung dalawang bagay, marunong ako manahe kasi nung bata ako, nag-THE ako sa school eh. Kahit paano marunong ako manahe. Pero yung maramihan, hindi ko kakayanin yun. Binibigyan mo sila ng trabaho, at the same time naman, kung sila magsisipag, kikita ka din. From two-way lagi. Parang ang layo, Sir. From accountant, tapos printing. Lahat ng negosyo kailangan ng isang accountant. Yung accountant naman, nakakaisip siya ng maraming business ideas. Magalaw yung utak ko eh. Nag-recording label ako, hindi naman ako singer, di ba? Nagtatayo ako ng coffee, ang may gusto lang ng kape ko, asawa ko eh. Dahil kami, ng asawa ko na rin, nagkakape kami palagi. Bakit hindi namin pasukin yung maliit na negosyo na yun? Itong sublimation, kaya ako nga pinasok kasi hindi lang halata dahil mataba na ako pero nagbabasketball pa ako. Kung yung puhunan mo,
like ito, yung printer na bago natin, medyo malaki-laki yung halaga niyan. Ilang taon mo siya mababawi? Titignan mo yan Yung ROI, actually, accounting language yan. Hindi yan language ng layman. Yung mga iba hindi nila naintindihan yung return of investment, di ba? As mga accountant, ano naman yan? Normal na salita natin yan. Pag nag-invest ka, yung ROI mo kailan? Laging ganun yung tanong. So, ang nakakasagot lagi niyan, accountant. Yun yung connection kapag meron kang business idea tapos accountant ka, medyo nasosolve mo agad yung question na kailan ko mababawi yung puhunan ko. Connected talaga sa Yes. any business. Any business, kahit anong business pa yan. So, ibig sabihin mo, sir, dapat pala, pag bumili ka ng machine, for example, or yung pinuhunan mo sa isang negosyo, ma-figure out mo kung ilang piraso ng damit ang ipiprint mo sa isang araw. Yes. Parang ganon. Yes. Diba? Tama. Para makuha mo yung ROI mo. Correct. Ang target Sir. natin monthly kasi yun naman yung sistema natin. Ito yung kaibahan nung sinasabi dun sa vlog ng iba, diskarte versus diploma. Pag may Sir. diploma ka, maintindihan mo yung marketing 101. Hindi, nagkaroon lang ng social media, may naging followers ka lang. Pero hindi ibig sabihin, alam mo na kung ano yung marketing 101. Perfect combination yan, no? Yung street knowledge. Pero mahalaga pa rin talaga na ikaw, alam mo kung ano yung execution na gagawin mo. Ang accounting, lagi namin sinasabi, nakakahon kami, hindi kami lumalabas sa kahon na yan. 10 plus 10 is 20 Hindi naman nagbabago yan. Sa math, hindi mo pwede mabago yan, di ba? So, yung ibang tao, pwedeng sabihin 50 yung sagot sa 10 plus 10. Pero sa accounting, 20 lang yan. So, yung 20 na yun, nakabox yan. Alam mo kung kailan mo i-compute, kailan babalik, kailan ka gagastos ulit. Yes. Parang ganun yan. Meron series yan. May process. So, ibig sabihin lahat naka-account, sir, di ba? Kung hanggang saan ka lang gagastos, hindi mo siya gagalawin kung baga may control ka sa bawat may Oo. proseso. Yung iba kasi, pag kumikita araw-araw, kumita ka ng 10,000, gastos ako ng 8,000, ang natira sa akin, 2,000. Yung puhunan ko lang yung natira sa akin, hindi ko maiipon yung kita. So pagdating sa dulo, ang mangyayari, mangungutang lang ako ulit. Di ba? So mahirap yun. Sir, nabanggit mo kanina, yung mga businesses mo, puro mga black sheep. Oo, syempre. Ang pangalan. Na-intriga ako, di ba sir, yung black sheep yan yung sa isang pamilya parang siya yung Pasaway. siya yung masama. Di ba? Hindi naman. So bakit black sheep, sir? Wala naman talagang itim na tupa, no? Laging iniisip, masama ka pag black sheep ka. Hindi. Kasi iba ako sa pamilya ko. Very independent yung way ko ng thinking na pag nakatapos ako, magbabago buhay ko. Parang gano'n. Kasi taga-tondo kami dati. Binigyan tayo ni Lord ng konting talino. Tapos sanay ka sa kalye. Perfect match mo yan. Pinag-ganon mo. In a sense, black sheep din. Kasi pasaway din talaga ako. Pero hindi ako pasaway na naging problema ako ng magulang ko. Hindi rin naman ako naging pasaway na naging problema ako ng kahit sinong tao. I wanted to be different. That's why it's black sheep. Yan yung tingin lagi ng tao sa'yo na, walang mararating yan. May ganun, no? Siyempre, makulit ka. Basketball ka lang Yung nagsabi sa akin noon hanggang ngayon, hindi ko alam kung nakaalis na siya ng Tondo Pero ako nakarating na naman ako ng ibang bansa. Malayo yun, di ba? Malayo yun. Pero ang ibig sabihin doon, pagkakaiba ka, people tends to think na wala kang mararating Wala akong pakialam sa lahat Pag nagsabi ka ng masama sa akin, kibit balikat lang ako. Wala kang pakialam sa sasabihin nila. Oo, basta focus ka lang doon focus sa na goal ako sa mo. gusto ko. Wala naman silang natulong sa akin Wala naman silang share, wala naman silang anything na ginastos. Ako lahat yan. So, maraming business, marami tayong mga kompetensya pagdating sa printing. So, bakit pinasok mo pa rin ang mga printing? Hindi, nung nagsimula kami, tatlo pa lang kami. Manila Kingpin, tas Royal Manila. Sila yung naunang dalawa, tas ako. Magkakaibigan kami tatlo actually. Nagkakalaro kami sa basketball. Nung una, nagpapatayo ako sa Kingpin, pati kay Royal Manila. Nung nagtayo ako, may mga iba nagpatay sa akin. Tapos, ito lang, recently lang, nung nasira isang printer ko, nagpa-print naman ako doon sa isang kaibigan ko rin na merong sublimation business. Nagtutulungan din kami. Kapag hindi namin nakikita ang kompetensya yung bawat isa, in a sense, no? Kasi magkakaibigan kami, magkakakilala kami, magkakalaro kami sa basketball. Siguro yun ang kaibahan pag nagsimula kayo na kahit sabihin mo pare-pares kayo ng negosyo, akala mo kompetensya. Ito yung power ng basketball. Yung bonding. Yung basketball kasi hindi naintindihan na lahat ng tao yan Yung basketball, iba yung bonding ng lalaki dyan. Mag-away kayo, mag-topic kayo sa puwet, tapos na. Magsuntukan kayo sa court, pagkatapos ng game, pagpito ng referee na final buzzer, tapos na yan. Siguro yung iba, na pagpapatuloy nila yung away, etc. Pero kami, yung kompetensya dito, nagbabatuhan pa nga kami ng client nung una Boss, nagpapatayo ako sa sa kabila, kaso hindi pa nila kaya dahil sobrang dami, baka pwedeng sa'yo na. Tapos ako naman, pag sobrang dami rin namin gawa, magsasabi pa ako, bakit pwede nyo try dun? So hindi ko mabibigay yung deadline, ayoko rin mapahiya, sasabihan ko sila kung sino. Bahala na silang mag-approach kung sino yung sasabihan ko sa kanila. Maliit yung mundo kasi ng sublimation business pero ang dami nagba-basketball. Sobrang laki ng mundo ng basketball sa commercial league, yung ligang labas kung tawagin natin. Yung one season kasi 3 months di ba? Yes, sir. Ilang liga yan? 10, 12. Marami talaga. Naiakit na nga natin yung machine. Sir Jonald, ano ang ating naging challenge ng pag-akit natin? Medyo challenging siya, talagang kahirapan. Pero nakuha naman sa diskarte tsaka lakas. Tsaka sa tulong ng mga tao ni Sir, tsaka lahat ng
technical sa Uniprint. Sir, nakatulong ba yung lakas ko? Sir, kung wala ka, baka hindi na aakyat ha. O, di ba? Pakinig nyo yun. Sir, anong gagawin natin ngayon? Check muna natin yung mga dapat ayusin dito. Yung ink, lahat ng preparation dito ayusin natin bago natin initial in charge. May isang machine dito na nakatawag ng pansin sa akin. Epson F6270. Wala pa ako sa printing nun. Ngayon, 6430 na ang model. Ito yung bago na sir at ito yung luma. Sir, ilang taon na to sir? 5 years and 6 months. Yan talaga pag Epson na ang ating printer. Talagang tumatagal. Paano nyo naman nakilala si Uniprint? Una-una, nagka-problema ako doon sa printer ko na luma, no? Yung 6270 namin. As in, matagal na yan. 5 years, mahigit na yung printer namin. Siyempre, ang contact person ko with that is si Miss Faye. Yes. Miss Faye, sabi niya, oh, sige, dito ka na magpagawa sa Uniprint. Kasi parehas na naman presyo niya. Kahit sino gumawa, basta maayos yung printer. Tapos, susundutan ako ni Miss Faye ng, Sir Jay, baka gusto mo kumuha ng bagong printer. Kailangan ko na rin naman talaga kasi talagang yung printer naman namin, luma na. Ang printer kasi, max of 4 years yan eh, di ba? Talagang kailangan palitan. Wala na akong lugi dyan eh, kasi bawing-bawi na talaga. Saka Epson eh. Ayun nga Epson pala eh. sir, bakit Epson? Since kahit yung mga nakikita ko, yung mga lumang machine mo, Epson din. Hindi, kasi kahit yung sa bahay, no, yung printer ko sa bahay, Epson, maganda yung quality talaga eh. Yung print quality talaga niya is really high quality. True colors talaga siya. Kung ano yung nakikita mo doon sa screen, very minimal yung changes niya pag na-hit press na yung print. Natutuwa yung client. In 5 to 10 years, kamusta na si Black Sheep Manila? Eto, looking forward, I'm thinking of opening a small head office for my business. No? Magkakasama na dyan yung records, itong sublimation printing, yung coffee shop namin, yung barber shop, para meron na akong office. Kasi pangarap ko rin maaga ako mag-retire. Then, aside from that, gusto ko na magkaroon ng showroom, itong si Black Sheep Manila. Kasi for 5 years, online kami. Hindi kami nag-display, hindi kami talagang, pati order sa amin, kahit ibang bansa pa yan, online, tapos papadala lang namin through courier eh. Nangangarap din ako nung merong papasok na client eh. Tapos magsusukat, yung mga ganun ba. And then, syempre, eventually, with that, pwede ka nang umusog ng konti dun sa mga t-shirts, sa mga, sa mga silk screen printing, di ba? Magkaroon din ng ibang touch ba. Sana sir, sa mga susunod na bili mo ng machine or pag-upgrade mo, kasama mo pa rin sa Uniprint. That's why I asked for Miss Faye. Very helpful, very consistent. Yun yung kasing kailangan mo eh, yung after sales. Yes. Hindi yung magaling lang magbenta, pagkatapos wala na. Yun yung pinaka-ayoko na supplier. Maganda yung relationship niya, wala kayong nagiging problema. Saka madaling kausap sa Uniprint eh. Madaling umutang. Bigyan mo naman yung mga manood natin ng advice, lalo na po sa mga gustong magtayo ng negosyo. Sa mga gustong magtayo ng negosyo, no, pag-aralan nyo kung ano yung negosyong sapat, tama, at saka yung gustong-gusto nyo talaga. Tingnan nyo kung magkano yung puhunan na pwede nyo ilaan. Huwag nyo uubusin kung ano yung perang hawak nyo. Kasi pag nag-fail yung negosyo na yan, pag hindi nyo nabantayan, talagang mauubos ka eh. Back to zero ka. Tapos yung passion mo to succeed. No? Yung talagang yung hunger for success dapat nandun. Hindi pwedeng, may negosyo ko. Boss na kaagad, no? Nakalagay nga sa Facebook, CEO na sila. So, hindi pa. Before we reach that point, ikaw talaga yung nandun sa taas. You have certain number of people's downline, no? Hindi pwedeng porket nagtayo ka, ang tawag mo sa sarili mo, CEO na. Pero mag-isa ka lang. Diba? Hindi pwedeng ganun. Maraming aspect ng negosyo ang dapat yung pag-aralan before kayo pumasok sa isang negosyo. Kung kape yan, dapat alam mo lahat ng flavors ng kape na ititimpla mo. Kung sublimation yan, dapat alam mo lahat ng kulay, lahat ng tela, ink na dapat mong pag-aralan. Pag nag-negosyo kayo, mahalin nyo yung negosyo nyo. So ayun, grabe naman sir. Ayun, maraming salamat. Hindi pa tayo nagtatapos sir. Siyempre, bibigyan ka namin ng pagkakataon para ipakilala ang inyong company, ang Black Sheep. Salamat. Imbitahan nyo na rin yung mga possible na mga client mo at saka yung mga client mo. Sige. Una-una, maraming salamat sa Uniprint for this vlog. Nagpapasalamat din ako kasi very supportive yung team from the technical side, from sales, and then from this marketing team also. Na binibigyan ng chance yung mga maliliit na negosyanteng gaya natin na maparating sa public at makilala kami para maging customer namin kayo. Mahalaga sa amin na mabigay namin yung cheap pero quality na gawa namin sa Black Sheep Manila, and hopefully yung mga ibang hindi pa nakakakilala sa Black Sheep, you could consider us and try our product. Ano namin to sa school namin, sa pamantasan, di ba? The print quality is really good. Just check our Facebook page at Black Sheep Manila. Message me directly, Jaworski Garcia, sa Facebook also. So yun, maraming salamat again, and God bless, and thank you Uniprint. So, in behalf of Uniprint, sir, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Thank you brother.
Ang lahat ng ito ay hatid sa inyo ni Uniprint, a Printing business for everyone.